leaders. Isa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. Muli ating uunahin ang pananalangin sa ating pagsamba sa umagang ito. Tunay na napakaganda ng pagkakataon na mayroon ang bawat isa sa umagang ito na magtipon-tipon sa lugar na ito upang manalangin. Gagamitin po natin ang balangkas na psalm. We're going to use psalm as our prayer guide. Tayo po ay we will praise God. Tayo po ay magtataas sa ating papuri. We are going to submit to the Lord. Tayo po ay susuko sa Kanya. We're going to ask of Him. Aabang po tayo sa sagot niya sa ating mga panalangin. Tayo po, we will lean on the Lord. Tayo po ay lalapit sa Kanya. And we will manifest. Tayo po ay magsasagawa ng Kanyang tagubilin. I'd like to request everyone to close your eyes and feel the presence of the Lord. To celebrate His goodness, let's think about all the good things that He has allowed to happen to us this week. And as I read on Psalm 86, I'd like for each one to meditate on every word that David has penned. Angkinin po natin ang panalangin ito ni David. Hear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Guard my life, for I am devoted to you. You are my God. Save your servant who trusts in you. Have mercy on me, O Lord, for I call to you all day long. Bring joy to your servant, for to you, O Lord, I lift my soul. You are forgiving and good, O Lord, abounding in love to all who call to you. Hear my prayer, O Lord. Listen to my cry for mercy. In the day of my trouble, I will call to you, for you will answer me. Among the gods, there is none like you, O Lord. No deeds can compare with yours. All the nations you have made will come and worship before you, O Lord. They will bring glory to your name, for you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart, that I may fear your name. I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. For great is your love toward me. You have delivered me from the depths of the grave. The arrogant are attacking me, O God. A band of ruthless men seeks my life, men without regard for you. But you, O Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Turn to me and have mercy on me. Grant your strength to your servant, and save the son of your maidservant. Give me a sign of your goodness, that my enemies may see it and be put to shame. For you, O Lord, have helped me and comforted me. Let us lift up our praises and adoration to the one true God. As we read verses 12 and 13 of Psalm 86. I will praise you, O Lord, my God, with all my heart.
I will glorify your name forever. Let's count our blessings and praise the source of all these good things that we have come to enjoy. Let us worship God for who He is and all that He has done for us. Let us now submit to His lordship and discipline. Sumuko po tayo sa harap ng Panginoon at aminin ang ating mga kasalanan. Tanggapin natin ang kapatawaran habang iniisa-isa po natin sa Kanya ang pagkumpisal sa mga sala na sinasadyaman o di sinasadyang ating nagagawa araw-araw. Ipanalangin din natin yung taong ating hindi sinasadyang masagasaan. Let's pray for humility and for God to open our eyes that we may see ourselves, our shortcomings, our flaws, and claim transformation in Christ. Let us proceed to lift up our prayer petitions. Let us ask for God's grace. Abangan po natin ang Kanyang mga kasagutan sa ating mga kahilingan. With expectant hearts, let us cry out to Him our concerns. Let us pray for His provision. For His healing. For His wisdom. For His miracle. Let us lean on Him right now. Lumapit po tayo at take a moment of silence to wait upon His instructions through the promptings of the Spirit. And let us manifest in obedience. Tayo po ay magsagawa. Let's live out a victorious mindset. Angkinin po natin ang tagumpay na naipanalo ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Let us declare right now victory over every problem areas of our lives. Sa ngalan ni Jesus, ipahayag po ninyo ang kagalingan sa sakit na inyong iniinda.
declare His provision over that need, over that lack. Angkinin po natin, let us visualize the victory over that broken relationship. And let us declare the harvest of the gospel and God's kingdom in our respective families. Itaas po natin sa Panginoon ang bawat pangalan ng ating kasamahan, ating kapamilya na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. And take this moment to claim their salvation in Christ. Truly, Lord, it is such a privilege to be gathered before you this morning to celebrate your goodness, O Lord, in worship. Enable us to worship you in spirit and in truth. To be enlightened by your word, to enjoy your presence. We pray for our worship service that you will guide, inspire the thoughts and guide the lips of every minister, of our speaker, of our worship leaders. Father, we pray for your empowerment, and we seek, O Lord, your presence. We worship you, and we surrender to you all things. This is our prayer in the mighty and most precious name of Jesus. Amen. Amen. Hihanti zibe piang an tai ke ho chak hi lai ot yong hwa ki to kao hwe hwan di mi chi ui lai cham ka la ne bang tiang dian hap chong pai kinadit si chap it ge chap kao ho di khong di sani. We welcome everyone to our worship service. Unahin nga po natin sa umagang ito. Lagi po nating napapahuli, no? Nilalagay natin sa pagtatapos ng ating service. But this morning, unahin nga po natin, can we take a moment to greet each one, especially those who are joining us for the first time. Pwede po nating hilingin na tumayo. Yun pong kauna-unahang pagkakataon po natin kasama. O di kaya ay matagal na po at ngayon po muli ay kasama natin. Huwag po kayo makihiya. Sige na po. Atin silang kamayan. Let us extend our warmest welcome. Gayon din po yung mga nasa online, joining us in our online worship, live stream. Kung kayo po ay nanunood, sumasamba sa unang pagkakataon, kayo po ay mag-type out nga po ng hello para ho kayo makilala namin at malaman namin kung asan man kayong dako ng mundo, sumasama sa amin sa panamba. Yes, indeed today is a great day to worship God, and we thank Him for this privilege. At gaya nga po ng ating nailatag nakaraang linggo, November po is a month that we are dedicating to the study, to our prayer to grow in the spiritual discipline of fasting and self-denial. At yun nga po, dililinaw natin, ang fasting po, ang gawain na ito ay hindi lamang isang ritual, kundi isang way of life ng isang mananampalataya kung saan natututunan po nating isuko, to give up the things that are actually hindering us from growing spiritually. At last week, natalakay po ng ating speaker yung ating alliances with the world. No? Maitama po natin yon sa halip na umasa tayo o panghawakan natin anuman po ang ino-offer sa atin ng mundo. Let us shift our eyes and focus our worship in Jesus Christ our Lord. Dahil siya lamang po ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Today naman po, isusuko po natin sa Panginoon ang our childishness, no? Yung pong mga immaturity sa ating buhay, sa ating pananampalataya. And
we're praying na matutunan natin i-give up. Ano-ano ho ba yung mga childishness in us, no? Hindi po childlikeness, because we want to keep yung childlike faith. We want to develop that in our hearts. Pero yung mga bagay na mga pagiging selfish, pagiging inuuna po natin yung mga bagay na hindi importante, these are childish acts for a Christian. At sana nga po, ito yung matutunan nating isuko sa Kanya. Let us deny ourselves of these unwanted elements in our lives para ho tayo ay lumago, mag-mature sa ating Christian faith. Tayo po ay maghanda sa ating pagsamba. Tayo po ay magsitayo upang ipahayag ang salita ng Diyos. Lan lai siang kian kao si pian te sa zap si pin te it kao te sa zat. Lan lai sa kap tak. Guabe si cheng xiong ya ho hua. Olo ye we tiak hak xiong xiong ti gua e cui tiong gua e sim tiak hak in wi ya ho hua kwa yao. Kiam pi lang tiang ki jiu be hi lok. Din kap gua tio cheng ya ho hua ui tua. Sa kap kuko ye mia. Psalms 34 verses 1 to 3. Let us all declare aloud, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. At sa huling pagkakataon, ating sambitin ang awit 34, talata 1 hanggang 3. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Magpupuri ko sa Kanya'y hindi ko patitigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay ahiyag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Manatili po tayo nakatayo habang umaawit ng pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Praise. Good morning, everyone. Before we sing out our worship, I would like to encourage everyone to stop and think for a while if they have the WFS syndrome. Sino po dito yung ang habit ay worry, fear, and sadness? Can we see a show of hands? May aamin po ba? Salamat po sa mga umamin at sa nagpakatotoo. At ako rin po ay isa na rin pong aamin dyan. No? But we all know that Christ is already renewing our minds and breaking our bad habits because we are already His children. Amen po ba? Yes. And so let us allow Jesus to form a new habit of worship, freedom, and surrender in us to take the place of worry, fear, and sadness. Let us focus on the cross and claim its victories over all areas of our lives. Let us give to Him all our praises, and let us start this day right by singing praises to our Lord. Lift up your voice and let our praises arise. We praise you. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers
survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high, with all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, this is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. See you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high, with all creation's pride, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Let all creation praise you, O Lord. We praise you with a heart of gladness and a spirit of thankfulness. Hallelujah. One way to keep negativities at bay is to get to know who God is by digging into His Word and be strengthened in the knowledge of who we believe in. We need to spend more time and constantly communicate with our Lord. Kailangan po nating magbabad sa Kanyang presensya at mag-in-in sa pagbabasa ng Biblia at pagdarasal. Let us boldly proclaim our faith in Jesus and let us declare who He revealed Himself to be from the Scriptures and from our personal encounter with Him. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way,
是我的阿父，他好疼爱我，他以慈爱安慰我。我相信神灵是我的安慰者，他时时同在问我的全日落。我相信生命充满美好计划，一生敬拜你，活出最美的旨意。我相信，我相信，打开心门来接受，选择这上好的福分不回头。我相信，我相信，我的生命已不同，一路上有主来陪伴我，永远不离开我。Sing this with declaration from our hearts. I believe that Jesus is my dearest friend. All for me, He gave His life at Calvary. I believe in God our Heavenly Father, who from above comforts us by His great love. I believe the Holy Spirit's leading me day by day in every trial and victory. I believe my life is His great masterpiece. I will worship Him, glorify His holy name. I believe Jesus saves with open hearts. Let all receive the greatest love and grace only He can give. I believe Jesus reigns. He set me free, God on my chains. This I know, I'm His, and I will be with Him eternally. In our limited human understanding, we always pray for miracles. Lagi po nating pinagdarasal or pinananalangin ang mga imposibleng bagay na mangyari sa ating buhay. But more than the miracles, I realize that what I should seek is the miracle worker working in me. That in Him and through His work on the cross, the impossible has already been accomplished. That through Christ, I have already won the victory over sickness, poverty, pain,
sufferings, and yes, even death. Ang mamuhay sa kanyang piling ay ang tunay at tanging himala na ating kailangan. 我属于你，你是我永远的份，只想日夜在你天中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变难淡，除你以外，我还能有谁？把你懂，buhay ko ay tanging sa'yo. O turuan mo, mapagod magsumamo. Pagmasdan ang walis mo sa mundong nalalaho, lang katulad ang pag-ibig mo. Napuno
We give you the highest praise because you deserve all the glory. Hallelujah to the King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace, the Savior of our souls. Have a blessed holy day, everyone. You may now take your seats. Purihin ng Panginoon. Sa napakasarap na pakiramdam po, no? Pag tayo'y umaawit ng pagsamba sa Kanya. Ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga tainga at mga puso sa pakikinig sa Kanyang salita. Atin po munang paghandaan ito sa pagbasa sa ating teksto sa araw na ito. We are going to study the passage from Mark chapter 9, verses 30 to 37. Atin pong basahin ang Marcos, Kapitulo 9, talata 30 hanggang 37. Maghahalinhinan po uli tayo, no, ang mga kalalakihan muna for the odd numbers, habang ang mga kababaihan naman po, our sisters in Christ, for the even-numbered verses. Simulan na po natin. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan. Dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Sino mang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa atin." Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. And we are so blessed again today that God had sent a special messenger upang turuan po tayo, tuluyan nating maunawaan ang ating pong binasa. At I wonder kung gaano kadaming beses na po natin nadala ang ating mga misis sa Jollibee for meal number 1. Magmula nang huli po siyang nangaral dito. That was about the marching orders of a disciple. Sana nga po, magmula noon hanggang ngayon, tayo ay faithfully doing accordingly to the statutes of Jesus Christ our Lord. Muli ko ho siyang nais ipakilala. Bagamat siya po ay malapit sa ating puso at sa pangalawang pagkakataon ay magbabahagi ng salita ng Diyos sa atin. Siya po ay isang pastor, isang guro sa lampas 40 taon na po, no? Sa napakadaming seminaryo at mga iglesia. Sa kasalukuyan po, siya po ay isa sa panuruan, no? Guro sa panuruan ng Asian Theological Seminary at siya rin po ay serving as faculty dean. Mayroon po siyang may bahay na pumanaw na, kaya available na po siya uli. At siya po ay mayroong 2 anak. At mayroon na pong 4 na apo. He considers Tennessee, Portland, and Manila as homes. At siguro ngayon dagdag na po yung Laguna. He is currently part of the pastoral team ng Diliman Bible Church
in Quezon City. Atin pong mainit na tanggapin at papurihan ng Panginoon kay Reverend Rene Chanco. Brother Ariel, yes. Thank you for your introduction. Kind introduction. Kagabi pa lang, chinecheck na ako ni Brother Ariel kung nandito na ba ako sa Santa Cruz, Laguna. So, but of course, I arrived yesterday para hindi mahaba yung drive. Hindi masyadong nagmamadali sa umaga. And of course, good hospitality rin nila Brother William and family. So, it's always a joy to be here and visit you dito sa UEC at just to experience yung fellowship with you and to share the word with you. At napakalaking role that you are playing here sa area na ito, no? Ng Laguna. Kasi Santa Cruz is a bustling town. Medyo talagang lumalakas at lumalaki. And therefore, yung mensahe ng Diyos ay dapat mas lalo nating maitulak sa madaming tao dito. Ating mai-forward yung message na yon. At kayo, dito sa UEC, is God's instrument for the spread of His Word and for deeper discipleship. So natutuwa ako na meron kayong emphasis talaga sa discipleship. Importante yun. At binibigyan ng daan talaga opportunity na magkaroon ng matibay na paglakad sa Panginoong Hesus, lalo na sa mga panahon ito. So, tayo po'y mananalangin. Tatagubilin po natin ang kanyang salita. Lord, maraming salamat sa umagang ito. We are very grateful for a beautiful morning. Medyo a little bit sprinkling yung rain, but not too strong to prevent us from going to church. And just very cool morning today, Lord, as I was walking kanina sa National Highway, I know it's going to be a beautiful day. And now, Lord, I pray that you will reveal yourself to us. Ipakita niyo sa amin, Lord, ang gusto niyong aming matutunan ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Doon po sa Marcos, binasa kanina, Mark chapter 9 verse 30 to 37. Isa po sa magandang translation, by the way, sa English Bibles, kasi madaming English Bibles, ay itong NLT, no? New Living Translation. So kung alam ko yung iba sa inyo, merong King James Version, New King James, RSV, New RSV, NASB, madami sa inyo may NIV, at saka ESV. The more na meron kayong English translations actually, the better. Para pagka nagbabasa kayo ng Bible, hindi nyo makuha yung sinasabi talaga. Pwede kayo lumipat sa ibang translation. No? So I find the NLT, New Living Translation, as a very good translation. No? So kapag meron kayong extra na pera sa Pasko, regaluhan nyo sarili nyo ng Bible. No? So punta kayo sa bookstore, sabihin nyo, saan yung New Living Translation? Mura lang naman ang isang kopya. Tapos meron kayong isa na namang English Bible. No? So, mas madaming English Bibles at mas madaming Tagalog Bible, mas maganda. Kasi mas maintindihan natin kung anong sinasabi ng Panginoon. No? So, ang ating topic this morning is walking with Jesus as a child. Very interestingly na si Jesus nagbibigay pansin sa mga bagay o tao na hindi kapansin-pansin. Napansin niyo ba yon? Sa scripture, maraming beses ganun. Encounter niya sa mga taong
walang pumapansin. At yung bata, nako, yan ang hindi natin minsan pinapansin. At sinasabi natin, siguro kanina, bago natin i-drop off yung mga bata doon sa kabila, huwag kang masyadong maingay dyan, huwag kang magulo. Makinig ka sa teacher. At tahimik ka dapat, huwag kang nagsasalita masyado. Opo, lolo, lola. Opo, mama, papa. At huwag mong sisirain mga gamit sa church. Babayaran ko yan pag nasira mo. Yung mga ganong mga reminder tayo sa mga bata. Pero syempre, kailangan din ng makita natin, ano kayong lesson ni Jesus sa isang bata para sa akin na malaki na, no? Ako ay teenager na halimbawa, o ako ay working adult na, young professional, o ako ay businessman, o businesswoman, teacher ako halimbawa, para saan ang katuruan para sa bata. So tingnan natin sabi dito sa verse 30, ito yung sinabi niya, Jesus did not want anyone to know He was there, for He wanted to spend more time with His disciples and teach them. Okay? So, tingnan natin ang very important aspect dito, na ang agenda ni Jesus ay maliwanag na pinapakita niya sa scripture. No? Kasi minsan yung main agenda na yan, hindi natin mapansin. Kasi pagka nagbasa ka ng Matthew, Mark, Luke dyan, ang dami ng kanyang ginagawang miracles, ang daming feeding, ang daming exorcism. No? So yun, medyo nakakataas balahibo minsan yung mga nangyayari yun. Hindi natin nalalaman na lahat ng ginagawa niya ng pagpapagaling, pagpapakain, pagpapadami ng alak dun sa kasal, pag-e-exorcism, lahat yun ay tumuturo sa main agenda niya. At ano itong main agenda niya? Walang iba kundi, ayun, nakasulat dito, He wanted to spend more time with His disciples. Sa makatuwid, UEC, here's the deal, no? Ang daming mga churches. May maririnig yung mga churches, mga mega churches pa. Ang dami nila. Pag tinanong mo, ano ba ang purpose talaga ng simbahan? Padamihan ba tayo? Well, pag tinignan niyo yung Matthew, Mark, Luke dyan, walang agenda si Jesus na padamihan. Hindi niya actually emphasis yun. No? Anong emphasis niya? Turuan kayo lahat dito sa UEC na maging disciples. Okay? Hindi lang members ng UEC, disciples talaga ni Jesus. Ibig sabihin, markadong-markado kayo. Kahit saan kayo pumunta. Punta kayo sa palengke, punta kayo sa bangko, punta kayo sa tindahan, or kahit nagle-leisure walk lang kayo sa park, nakikita sa iyong mukha, disposisyon, at forma na ikaw ay disipulo ni Jesus. Kaya ba yon, Pastor? May nagtanong nga sa akin. Ano itsura nun? Yun yung napakalaking tanong dyan. Kasi itong mga disciples, hindi ko malaman kung bakit hindi nila mag-gets ang sinasabi ni Jesus. No? Kasi nga, ito yung number one example dito. Yung programa ng evangelism is very important. No? Why? Because we want to introduce others to Jesus. But before we introduce others to Jesus, we need to make sure that we truly represent Him. Okay? Kasi tayo yung showcase niya ni Jesus. Wala na si Jesus dito Nandun na sa langit Bumalik na Saan niya iniwan yung trabaho? Sa UEC, Santa Cruz. Kayo ang tatrabaho. Kami dun sa Quezon City, magtatrabaho. At paano namin gagawin yon? Kukunin namin ang pinakabuod na teaching ni Jesus. What is the core teaching of Jesus that He wants to emphasize here sa mga disciples niya? So very opposite minsan itong statement na to. Jesus didn't want to know anyone. He was there
Kasi he's not into popularity games. Pasikatan, padamihan, palakihan ng church. Wala kay Jesus yun eh. Mas gusto ni Jesus 30 katao, sayad na sumusunod sa Kanya, kaysa 3,000 madaming nagkokompromiso. Di ba? So, para kay Jesus, itong 12 disciples niya, sabi siguro ni Jesus, didikdik ko talaga sa kanila kung ano ibig sabihin ng discipleship. Kaya, minsan, naalala niyo, pag nagpapagaling si Jesus, sabi ni Jesus sa kanya pinagaling, pwede ba huwag mong pagsasabi yung nangyari sa iyo? O ba't ganun ang sabi ni Jesus? Kasi kung present day yun na reality, sasabihin ko, oy, pagsabihin mo sa bayan, ha, pagdating mo sa palengke, kung ano nangyari sa iyo, para dumami yung mga taong pumapasok dito sa church namin. Kasi kami nagpapagaling. Di ba? At may mga churches talaga, yun ang emphasis, pagpapagaling. Miracle working God. I believe too, brothers and sisters, that God makes and does miracles today. Pero hindi po yun yung tumbok ng kanyang programa. Ang programa niya ay sa pag-provide ng miracle na yon, mapalapit ka sa Kanya. Okay? So wag na wag tayong hihingi ng miracle sa Diyos kung hindi tayo ready mapalapit sa Kanya. Kasi hindi siya nagbibigay ng miracles basta-basta. Nagpo-provide siya ng miracles sa taong ready to be a true disciple. So, ito yung pinaka-goal, disciples becoming Christ-like. So, sino ang example natin? Walang iba, kundi si Jesus Christ. Siya yung ating modelo. No? Paano makikita ang example ni Jesus? Through the Word of God. 4 ang libro na mamasterin. Matthew, Mark, Luke, John. Kung masyadong mahaba yung assignment nyo sa amin, Pastor, 4 yan eh. Pwede bawasan? Mark na lang. Kung gusto nyo na, discount na. Mark, napakaikling gospel. Pero basahin ulit. At habang binabasa mo, sabihin mo kay Lord, Lord, I want to be a good disciple. I want to observe what Jesus is doing to His disciples. Tapos makikita mo to, Jesus did not want anyone to know He was there. Oh, hindi pala to padamihan. Palaliman pala to. And therefore, isa sa mga goal ng UEC Santa Cruz is that we will find in this church disciples that are grounded in the Word of God and dedicated and committed to follow the path that Jesus took. Okay? Christ-likeness. Yung sabihin, pag nakita ka nila dyan sa palengke, nakikita nila si Kristo. Okay? So, medyo mabigat na exam, medyo mabigat na agenda yan, no? Pero susundin natin. So, halimbawa, bukas nasa palengke ka, magkano tong galunggong? Ha? Ang mahal ng galunggong, sobra namang mahal dito. Lakas pa ng boses mo. Si Jesus ba magagalit sa tindera dahil tumaas ang presyo ng galunggong? Hindi naman nila kasalanan yun. Tumaas lang talaga, no? Ganito ang Christ-like. Magkano ang galunggong? Ay, 400 a kilo. Pwede ba 500 na lang yan? Eh di malilito yung tindera. Ate, ano sabi nyo? Pwedeng itaas. Kasi masyado nang mataas. Itaas pa natin. Mali sila. Mali po ba ito? Hindi. Binibiro lang kita. Ay, gusto ko lang mag-smile ka. Yan. So, malumanay ang ano mo, kahit labas na sa budget yung Gigi. Ano ka? Kalmado ka parati, okay? Huwag ka masyadong parating nagre-reklamo pag tumataas ang presyo sa bilihin. Yan, example pa lang yan sa palengke. No? Meron tayong tinatawag na disciples becoming Christ-like. Ibig sabihin yan, mga kapatid, kaya ako sinulat yan ng becoming, nakaproseso tayo. Okay? Walang magiging Christ-like dito sa lupa. Kahit tumabot tayo sa end of the world. Kasi mapapansin nyo, medyo matigas po ulo natin lahat. At ako po ay number 1. Naalala ko nung isang araw, nagmamadali ako, bumili ako ng tinapay sa
panaderya. Alam niyo, sa umaga, pagka bibili ka ng tinapay, ang daming gustong bumili, di ba? Umaga eh. So minsan, merong mapormang Pinoy na sumisingit. Pumasok sa harapan ko, sadali lang, bakit nandito ako, ikaw na una? Alam mo ba na pastor ako? Sabi ko, hindi ko sinabing pastor ako. Sabi ko, nauna ako dito. Pero parang naramdaman ko, bakit hinahanap ko yung right ko dahil ako'y nauna? No? Baka nagmamadali ito dahil papunta sila sa, halimbawa, isang importanteng event. No? Ako naman, kumukuha lang bumibili lang ng pandesal on a regular morning. No? So, yung sinasabi nating becoming Christ-like is a moment-by-moment aspiration. So that paggising mo sa umaga, upo ka pa lang sa prayer time mo sa bed, ha? Lord, today, I want to be Christ-like. Please help me to become Christ-like. At alam ko, Lord, na itetest nyo ako ngayong umaga or kahit ngayong hapon, so please, i-ready nyo yung heart ko. Amen. Tapos mag-devotion ka na at kung ano pa mang gagawin mo. Pero ito yung agenda kasi ni Jesus. Pag ganun ang prayer natin, natutuwa si Jesus kasi, wow, magta-try siya maging Christ-like. So, magiging kalma ka na. No? At ma-handle mo anumang uri ng crisis na pumasok. Kasi si Jesus, iba't ibang crisis din ang pinagdaanan. So, tinan niyo itong story, sinabi ni Jesus sa kanila. Sabi dito, the Son of Man, verse 31, is going to be betrayed into the hands of His enemies. He will be killed, but 3 days later, He will rise from the dead. Alam niyo ba nung sinabi ito ni Jesus? Narinig ng mga disciples, pero hindi tumalab dito sa taas, dumaan. Or pumasok sa one ear and out the other. They could not discern what Jesus was talking about, no? Kasi bakit, siguro sa pag-uusap nila, bakit si Jesus, ito yung agenda daw niya. I-deliver daw siya doon sa tinatawag na mga masasamang tao, tapos papatayin siya ng mga tao, tapos magre-resurrect siya after 3 days. Hindi pa ito nangyayari sa tanang buhay natin. So nagtatanong mga disciples sa isa't isa, gets mo ba? Hindi eh. Ikaw, Pedro, gets mo? Ikaw pinakamagaling sa atin. Hindi rin eh. Hindi pa ako nakapag-aral sa ATS eh. Ikaw naman, may promotion ng ATS. Ikaw naman, meron ka bang alam dito, Philip? Hindi ko rin alam. Huwag na natin pansinin yung sinabi ni Jesus na yan. Ano nakalagay dito? They did not understand verse 32. They were afraid to ask Him what He meant. So, pagka nagpe-pray tayo kay Jesus, sasabihin natin kay Jesus sa umaga, Lord, tulungan niyo po ako na maging katulad ninyo. Alam ko, medyo mahirap po yun, pero tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin nito, Christ-like. Tulad ng mga disciples niyo, di rin nila alam. Ngayon, tayo dito sa panahon 2023, alam natin kung ano ibig sabihin nito, di ba? Kasi pinagkanulo si Jesus, dinala sa harapan ng Roman government, ipinako sa krus, nabuhay na magmuli. No? By the way, kung kayo ay bisita namin dito ngayon sa UEC Santa Cruz, first time kayong umattend sa church namin. Ginagamit ko na yung word na namin, Ariel, kasi ano naman ako eh. Member at large naman ako dito. But bakit ka pumunta dito sa UAC? First time ka dito? At tanong mo, ano ba tinuturo sa church na to? Ito po, tinuturo namin, simple-simple. Si Yesu Cristo, kilala niyo yan, kung kayo Catholic, si Yesu Cristo ay pinagkanulo at ng kanyang mga alagad, ha? Alam niyo rin ang kwentong yan, at siya ay diniliver sa mga kanyang kaaway, kamay ng kanyang kaaway. Siya ay namatay sa krus
At nung namatay siya sa krus, nabuhay siya na magmuli pagkatapos ng 3 araw. Siya ang Diyos namin dito sa UEC. Siya yung aming pinaniniwala ang tagapagligtas at Panginoon. At kung ito ay iyong sasabihin sa iyong sarili, yan din ang pinaniniwalaan ko, yan ang paniniwala ko na, then ikaw ay kasama namin bilang isang mga kapatiran dito sa UEC Santa Cruz. At gusto namin umaten na kayo every Sunday para matutunan ninyo kung ano ibig sabihin ng relasyon kay Jesus. At attendin kayo sa inyong mga care groups o Bible study groups. Alam ko yung TNET ay ikinakalat na rin sa ating congregation upang mapagtibay ang ibig sabihin ng discipleship na yan. Kasi yan ang susi para malaman natin kung paano tayo lalakad sa mga panahong ito. No? Yun ang mensahe natin dito sa UEC. Ang nakapagtataka dito sa passage na to is that habang sila'y naglalakad, merong silang argument. Akala ko ang argument nila, ano yung ibig sabihin ng sinabi ni Jesus? Hindi pala. Sabi ni Jesus, anong pinag-uusapan ninyo? Verse 33. Verse 34. They didn't answer. Why they did not answer? Because they are ashamed. To what? To confess that they were actually talking about themselves. Yan. Sino ang sikat? Sabi dito, verse 35, he sat down, because they have, verse 34 muna, because they had been arguing about which of them was the greatest. Now, ito yung katanungan natin as disciples. Why is it that becoming number 1 is a key topic ng mga disciples ni Jesus? Kasi itong sila, Peter, James, John, sina Philip, Bartolome, lahat yan sila, pinili ni Jesus yan eh. Bakit? Kasi nakita ni Jesus yung potential nila to be leaders ng kanyang movement ng Christianity. Pero bakit sumabit sila? Bakit iniisip nila? Hindi nila maintindihan yung mangyayari kay Jesus na sinabi ni Jesus. Tapos hindi rin nila malaman or maintindihan na ang discipleship kay Jesus, ang ibig sabihin, inverse reality. Ibig sabihin, pag big boss ka, servant ka. Pag servant ka, ikaw ang boss. Baliktad sa kingdom of God. So, itong number 1 topic is a very common obsession nating lahat. Mapapansin niyo, pagka nakakuha kayo ng group picture, no? At sinabi sa inyo, uy, tingnan mo, ang ganda ng group picture natin. Sinong unan yung hinahanap na mukha? Hindi si Pastor Chanko. Wala kang, hindi nyo naman kilala masyado si Pastor Chanko. Ang hinahanap nyo ay kayo, siyempre. Minsan pa nga, sasabihin, oh, papadala ko na sa ito, sisend ko sa iyo. Huwag mo na isend, wala ako. Sisend mo ako, wala naman ako dyan. Hindi, para mapag-pray mo kami. Ay, wala, wag na lang. Wala ako. Sabi nang hintayin ako, kuha kayo ng picture, hindi nyo ako hinintay. Bakit? Ganon yung normal na reaction natin. Kasi, ang number 1 topic natin ay ang ating mga sarili. Pag ikaw ay naging tunay na disipulo ni Jesus, dislodge yung inuupuan mong number 1 na posisyon. Tanggal ka. Sinong upo ngayon dito? Ba't mo ako pinatanggal dyan? Sasabihin ni Jesus, ako uupo. Kasi ikaw disciple ko na. What is important to me is now important for you. It's not your personal agenda that is important. What is important is me. So mabigat yung yung teaching na yan. The first will be the last and the last will be first. So kahit sa churches kasi, minsan siyempre may mga bossing din tayo dito sa church, no? Ating board of deacons, board of elders. Yan, lahat yan sila. Mga servants yan. Utusan nyo. Servants eh. Sabi mo, Ariel, pakiyan mo nga ito.
ba't ako gagawa nito? Sabihin ni Ariel, servant ka eh. Nga pala. Ako nagagawa. Ganun. Hindi, pero hindi natatanong si Ariel, I'm sure. Gagawin niya na kaagad. Bakit kamo? Kasi yung kultura minsan natin dito sa lupa ay nagre-resist doon sa tinatawag na yung nasa baba, iaangat sa taas. At yung nasa taas, ibababa. Yun ang nangyari kay Jesus, mga kapatid. Anak ng Diyos, nasa taas nandun na, nagrulol na sa kaharian. Anong ginawa niya? Bumaba. Bumaba sa lupa. Kaya meron tayong Christmas eh. Sa pagmamahal ng Diyos, pinadala ang kanyang bugtong na anak. Bumaba ang number 1. No? Upang iligtas tayo lahat. So kitang-kita yung example. Kung ikaw ay nasa taas, at madami sa atin dito sa church na to binigyan ng special role ng Diyos sa community, sa business, or kahit dito sa church, ng magandang posisyon. It is your duty to exemplify servant spirit sa business ninyo, sa organization, sa church, sa school, sa community, servant spirit. Paying attention sa mga institutions na yan, ng mga taong hindi napapansin. Okay? Pag hindi napapansin, ikaw makakapansin. Kasi servant ka eh. Kahit may position kang binigay ang Diyos sa iyo. Because the first shall be the last. Sabi nga dito ni Jesus, whoever wants to be first must take the last place and be the servant of everyone else. And so, pag dito sa church natin, pag meron tayong potluck, hindi kainan, huwag ka na pumila. Sa tabi ka lang. Pag sinabi, ba't hindi ka na pumipila, kapatid? Pumila ka, wala kang pagkain. Ha? Hindi mahalaga, magugutom na lang ako, okay lang. Basta lahat makakain. Yan, ganda, no? Pag naubos, hindi ka pumila, naubos talaga. Di ano na lang, Jollibee ulit, di ba? O McDonald's. Pabibili tayo. No? Kasi yung church naman nito, pag nalaman na wala kang nakain, bibili tayo kagad ng pagkain. Walang problema yon. Pero minsan kasi, kahit sa church, magda-jockey tayo ng posisyon para makuha yung free gift or free food or free coffee. By the way, napakasarap ng kape dito. Ininom ko kanina, limot ko pangalan ko eh. Ano pangalan ko, William? Ni Brother B. Rene, si Rene ka. Okay. Kasi, napakahalaga, mga kapatid, na pauunahin ang mga kailangang paunahin. No? Hayaan na kahit minsan wala ka na natanggap na aginaldo. Okay? Lahat tayo naghahanap ng regalo. Pero nakatanggap na tayo ng matinding regalo sa ginawa ni Kristo na number 1, bumaba para ma-deliver, mamatay, mapahiyat, lahat-lahat. Tingnan niyo yung mas lalo nga in-expand ito ni Jesus eh. Yung prediction niya ng death sa chapter 10, tingnan niyo sabi niya dito. Chapter 10, verse 32. They were now on the way to Jerusalem. Jesus was walking ahead of them. Rinipit ni Jesus kasi walang nakagets. No? Walang nakagets. Ito yun. The disciples were filled with awe, and the people followed behind, overwhelmed with fear, taking the 12 disciples aside. Ito na naman si Jesus, nagtuturo na. Repeat. Jesus once more began to describe everything. Listen, he said, we're going up to Jerusalem, where the Son of Man will be betrayed to the leading priests and teachers of the religious law. They will sentence him to die and hand him over to the Romans. They will mock him, spit on him, flog him with a whip, kill him, but after 3 days, he will rise again. Nag-gets ba na ng disciples? Wala pa rin eh. Yung sumunod na mga verses, hindi pa na-pick up. Pero ito yung sinasabi ni Jesus sa atin. Pagka tayo nagpe-pray sa devotion natin, sinasabi natin kay Lord, anong ibig sabihin nito? Ba't nyo inuulit-ulit sa disciples niyo? Then sasabihin ni Lord sa atin, well, yun din kasi mangyayari sa iyo at sa inyo. Kasi tagasunod nyo ako, di ba? Opo, Jesus.
well, yun na yung mangyayari sa inyo. May mga taong kukutya sa inyo. Merong sisimangutan lang kayo pagka nag-imbita kayo sa church. Ganun talaga. Okay lang ba sa inyo yun na sisinga mo, ang mga tao, iisnabin ka? Ibig mo sabihin, Lord, sandali lang, may nakalagay dito, and he will be killed. Sinong gustong mamatay? Sabi ni Jesus, siguro, sasabihin ni Jesus, well, lahat tayo talaga makukrucify, katulad ni Jesus. Ako, na-crucify, no? Mga disciples ko talaga, dadaan talaga sa crucifixion. Literal death. Lahat naman tayo kasi din mamamatay, no? Pero mamamatay tayo for Jesus' sake. No? At alam natin yon, tanggap na natin yon. No? Pero alam niyo yung pinakamahirap dito sa death na sinasabi ni Jesus ay hindi actually yung physical death, kasi yung physical death, of course, barring any complication sa end of life natin, usually, it's just a loss of consciousness. No? Pagkagabi, di ba, natutulog ka. Pag tulog mo, yun ang sample ng death. Nawala lang consciousness mo. So, minsan, yun ang pinakamadaling issue ng death. Pero ang ibig sabihin po ng death kasi dito, isang meaning pa na napakahalaga, is separation. Jesus had to experience separation from the Father because He carried our sins. He paid, dapat tayong mapako, pero sabi niya, hindi, mahal ko sila. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have. No, I don't want them to suffer. I want me to suffer and to die for them so that you will have life too. Kasi si Jesus Christ nag-resurrect. No? So tayo, ang paniniwala natin dito sa church, when we die, we will be resurrected again and we will live with Jesus and in heaven forever. Yun yung storya na yon, napakadali. Alam niyo yung pinakamahirap sa discipleship? Yung today, na mamamatay ka today, pero yung death ay metaphorical. Or ibig sabihin, medyo matalinghaga. Magbibigay ako ng example. Minsan, sasabihin sa iyo ng boss mo, alam mo, ang galing-galing mong trabahador dito sa opisina. Ipo-promote kita. Boss, thank you ha. Buti nakita niyo, masipag ako eh. Well, alam mo, ang gagawin ko sa iyo, ano ka na, field supervisor ka. At malalaki yung sweldo mo. At magtatrabaho ka na 7 days a week. So, pati linggo, boss? Oo. Kasi lumalaki business natin. Linggo, trabaho ka. Ay, boss. Pag-isipan ko mabuti yan. So, nung kinagabihan, usap sila ni Jesus. Kasi disciple siya ni Jesus. Sabi, Jesus, may offer sa akin, maganda. Pag ito tinanggap ko, lalaki ikapo ko. Mas malaki mabibigay kong tithe sa church. Kaya lang, Jesus, makikinig lang ako sa online. Hindi na ako makaka-attend sa church. Sabi ni Jesus, medyo pag-aralan mo mabuting step na yan. Baka kinakailangang humiwalay ka dyan. Kahit i-give up mo yung dagdag na sweldo kasi importante yung fellowship eh. Pwedeng sabihin sa'yo ni Jesus yan. Yun ang kamatayan. Humihiwalay ka sa binigay na offer sa'yo. At alam ko, madami sa inyo gumawa din ng ganun. Patuloy kayong susubukan ng Diyos dyan. May mga young people nga tayo dito na in love sa isang lalaki o babae na hindi nakakilala kay Jesus. Pero yung lalaki na gusto ng babae ay parang Kristiyano din naman siya, pastor eh, ang bait eh. Pero hindi yung ma-attend ng church natin. Nasa kabilang grupo siya or something. Wala masyadong interest tungkol kay Jesus. So what do I tell this young lady? So I tell the young lady, my dear, as your pastor, I want you to know, as a disciple of Jesus, you have to die about this relationship
Because Jesus is your Lord. Kasi may iiyak na lang yung babae kasi mahal na mahal niya na yung lalaki. Well, talagang dapat umiyak ka. May namatay na nangyari, may kamatayan. Yung relasyon mo yan sa lalaki na dapat, hindi mo nga dapat kinonsider to begin with kasi hindi niya love si Jesus as you love Jesus. So kayong mga kabataan na in love, mga yang professional, bago manligaw, bago magpaligaw, tingnan kung anong price to pay. Okay? Kasi Jesus is saying, no, it's not about you. It's not about your blessing or your increase in salary or your beautiful or handsome or good-looking, raised na partner sa buhay. Hindi yun eh. Ang importante, ikaw ay naglilingkod sa Diyos at tumatayo sa katotohanan ng kanyang turo. No? So, medyo masakit po itong katuruan na to. Hindi nga ma-pick up ng mga disciples. Kasi may kasamang death, which is separation. At may suffering pa. They will mock him, spit him, flog him with a whip. Medyo mabigat ang dating niyan. So, yun pong ibig sabihin ng followership. Yung followership, heading to the cross. So, habang naglalakad tayo in following Jesus, bantayan natin. Ang ibig sabihin ng following na yan, hindi yan yung sumyapsol na may kainan pagkatapos. Hindi. Minsan, oops, naku, cross pala to. ano itong pinagagawa ko? Tingnan nyo naman ang sign natin sa labas. Pati ang ating logo, may cross eh. Bakit may cross? Decoration yan. So, yung iba nating mga kasamang Kristyanismo, meron silang rosary, di ba? Para sa akin, mahalaga din na malaman natin na hindi lang tayo naglalagay ng rosary para ipakita sa mga tao tayo'y Christian. Yung cross is a symbol of our direction. At alam ko sa mga kapanahon na ngayon, madami sa inyo dumadaan sa Calvary, Kalbaryo ng buhay. Iba't ibang klase yan. Minsan meron niyang kakulangan sa pera, minsan may issue sa kalusugan, ating mga mahal sa buhay, halimbawa, o kahit tayo. Minsan may problema sa bahay, may relasyon na nasira. Ang daming kalbaryong pwedeng mangyari. Pero habang dinadaanan natin yung mga kahirapan sa buhay, sinasabi natin kay Lord, Lord, is this the cross? At sasabihin ni Lord, well, meron akong gustong ayusin sa buhay mo upang ipagtibay ang agenda ko sa iyo. So huwag kang maging aasa na it will just be always a walk in the park. Sometimes it will be rough. And I want you to know, those of you who are undergoing some rough times this morning or these days, medyo mahirap nga kasi magpapasko pa. Tapos tinamaan ka ng matinding trial. I want you to know na the Lord is there and present sa iyong nararamdaman na problema. At sa paglakad na yan, hindi siya aalis. Sasamahan ka niya. Hindi necessarily tatanggalin niya yung problema kasi kailangan nga yung cross eh. Kailangan yung paghihirap eh. Pero ang pagsama niya, ang kanyang presensya, ang kanyang pagtulong ay nandyan. Yun ang i-recognize natin. So, pag tanong natin, sino ang boss dito? Well then, alam natin na ang boss dito ay si Jesus. So that whatever I encounter in life, whether good or bad, I embrace and trust my boss. I'm no longer the boss of my life. Since I accepted Christ as Lord and Savior, He is now my boss. I inquire everything sa Kanya before I do anything. Business transaction, ask kay boss. Love life, ask kay boss. Papasok sa school, saan ako papasok na school? Ask muna yung boss. Anong course ang kukunin? Ask sa boss. Ganun parati. At bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoong Diyos sa pag-decide ng tama.
And usually, obvious na obvious ang sagot ng Diyos sa ating tanong. Kaya lang tayo medyo in denial, madalas. At sinasabi natin, medyo hindi ko gusto, Lord, yung option nyo. Ang sakit-sakit ng option na yan. Sabi ni Lord, okay, you can do whatever you want. Yun ang katindihan. Alam niyo yun yung katindihan ng Diyos, no? Hindi niya ikaw tatamaan ng kidlat na, boom! Hindi ka sumusunod sa akin, ha? Tamaan ka ng kidlat. Walang ganun. Kahit lumihis tayo, wala pang kidlat. Pero sasabihin ni Lord, sayang, nakataha ka na, nakalakad ka na, diretsuin mo na. Samahan kita sa hirap. At ginawa, ganun. So, ito ngayon ang heart ng ating message dito. Lapit na tayo matapos ang message, ha? Makakatikim na kayo ng kape. Sandali lang, ha? Alam ko na naamoy nyo na yung kape. Sabi dito ni Jesus, verse 33 ng chapter 9 ulit. Pagdating sa Capernaum, what were you discussing? Kasi yung discuss namin kung sinong big boss. Sinong big boss? Sinong big boss? Anong klaseng discussion yan? Pagkakilala nyo ako boss. Hindi na kayo ang boss. Kaya pag may problema, kalapit ka sa boss. Hindi yung boss mo sa opisina. Kay Jesus muna punta. Okay? Siya yung boss. Pero of course, nung tinanong ni Jesus to, anong pinag-uusapan nyo? Siguro kung ako si Pedro, Jesus, alam mo naman kung anong pinag-uusapan namin. Diyos ka, di ba? Oo nga, alam ko eh. Kahiya nga yung pinag-uusapan nyo. Kakakwento ko lang na mamamatay ako. Tapos ako'y mabubuhay na magmuli. Mapapahiya ako, tapos mapapahirapan ako, tapos kayo nag-uusap kung sino boss. Eto ngayon sabi niya. Verse 10, whoever wants to be first must take the last place. Verse 36 pala. Then he put a little child among them. Taking the child in his arms, he said to them, anyone who welcomes a little child like this on my behalf welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes not only me, but also my Father who sent me. Ang tanong ko, number one question ko sa passage na to, bakit may bata? Anong ginagawa ng bata dun sa biyahe ni Jesus at mga disciples? Yan, importanteng tanong yan. Kasi sa ating mga trabaho minsan, mga bata, wala yan, ha? Hindi kasama yan. Tayo lang muna. Echapuera talaga yung mga bata eh. Pagka walang-wala na talaga magbabantay, sige, sama na yan sa park. Walang magbabantay. Parang inis na inis tayo na kailangan sumama yung mga bata. Kasi medyo magulo yung mga bata, pastor. Huwag nating isama. Pero ito si Jesus. I'm sure, anong nangyari doon? Naglalakad sila, no? Papunta sa Capernaum o kung saan man. Grupo yan eh, no? 12 disciples. May mga tao ding, mga gusto maging disciples, trying hard. Tapos may mga bata, may pamilya eh, no? Sama-sama yan sila, naglalakad. Hindi sinabi ni Jesus, excuse me. Yung mga bata, hindi pwede, no? Kasi ang haba ng lalakarin natin dito. Tapos iiyak-iyak yan pag nagutom yan. Ayoko maistorbo sa aking ministeryo. Panggulo talaga. Huwag man iwan sa bahay yan. Sasabihin ng mga disipulo, paano yun? Hindi kami makakasunod sa iyo kung uuwi namin to sa bahay. Magulo yung gano'n, no? Si Jesus hindi niya sinabing, itsapwera yung mga bata. Actually, sabi niya nga dito, by the way, naalala ninyo nung walang pagkain. Sino nag-provide ng pagkain? Buti na lang may bata na nagbaon, di ba? Mas matalino yung bata kasi sa matatanda. Sabi niya, 5 loaves and 2 fishes lang po ito eh. Bata ang hero doon sa storyang yun. Buti na lang. Sabi ni Jesus, siguro sabi niya kay Philip, may pagkain ba tayo dyan? Sabi ni Philip, tatalino ng disciples niyo eh. Wala kaming dala. Ganun kagaling ang disciples na pinili ninyo. Pero yung bata, na walang kakwenta-kwenta, at minsan itsapwera, may dala. Padadamihin natin ang pagkain, sabi ni Jesus. So dito, sabi niya, he put up a child. At sabi niya, anyone who welcomes a little child, welcomes me. Tingnan natin ulit chapter 10, verse 13, kasi may repeat na teaching eh. Ang ganda ng, kaya itong mark na to, pag may repeat teaching, ibig sabihin, for emphasis ito, at twice or 3 times na nangyari. Ibig sabihin, dinidikdik ni Jesus eh. Tingnan ito sa chapter 10, verse 13. One day, some parents brought their children to Jesus so He could touch and bless them. Of course, yan yung ating
ginagawa, di ba? Pag may mga mag-bless ka kay pastor, mag-bless ka kay lahat bless. Dito po yan pick up sa Bible yan Bless, i-bless, magpa-bless ka sa ninong, sa ninang. At yung mga bata ngayon, masipag magpa-bless kasi magpapasko. But the disciples scolded the parents. Bakit niyo kasi dinadala pa mga bata? When Jesus saw what was happening, He was angry with His disciples. Very rare ito yan, na si Jesus nagagalit. Pero ito, He was very angry. Sabi niya, let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of God belongs to those who are like these children. I tell you the truth, anyone who doesn't receive the kingdom of God like a child will never enter it. And then He took the children in His arms. Kita mo yan yung tinatawag na tactile connection. Yakap, dikit, hug sa mga bata, very important kayo mga parents, at saka mga siblings, yakap. Kasi hindi nyo alam kung ano pwede mangyari bukas makalawa, okay? Yung mga batang yan, tsaka iba yan, lalaki na yan, pag lumaki yan, hindi mo na mayayakap. Pag lalaki, payakap naman, hindi, may mayakap ka sa harapan ng mga friends ko, huwag kayo makap. Ayaw na nila, di ba? So itong mga time na maliliit pala, yakap. Ito si Jesus. Wala namang anak si Jesus. Pero yung kanyang relationship sa mga children, very important. He placed His hands on their heads and He blessed them. Welcome the little child. May senaryo minsan sa bahay natin na yung bata, di nagtatakbuhan. Mabilis magtakbuhan yung mga bata, di po ba? Pagtakbo ng mga bata, tumama yung ulo niya sa furniture. Duguan. Kasi nabangga galit na galit yung magulang. Don't you know how much that furniture is? Now you stained it with your blood. Mamamansya yan. Maglinis ka nga dyan at linisin mo ka agad dyan. Hindi man lang tinanong yung bata kung okay na ba, okay ka ba anak? Kasi mas mahalaga pa yung piece of furniture minsan kaysa sa anak. So minsan pag may nabasag yung anak natin na napaka-importante, anong tingin natin sa bata? Alam mo, saan kita dadalhin? Ibibitin kita pati warik. Hindi mo, sinabi ko na sa iyo na huwag kang tatakbo pag ganito, iyan nabasag tuloy. Sobrang mahal niyan. Nasa ano pa yan mga great grandpa natin yan. So galit na galit ka sa bata na ang kasalanan lang ay pagiging bata. Ang unang-una sigurong may kasalanan doon, ba't muli nagay dyan? Alam mo namang nagtatakbuhan ng mga bata dyan. Child-proof mo na yan ng konti. Pero, pansinin natin itong welcoming the little child, the following things. Why the child is an important aspect. Una, when the little child, itong child na to, by the way, I'm thinking mga 1 or 2 years old. No? Kasi sabi niya dito, He brought him and He stood him up. So, dapat nakakatayo na siya. No? So, hindi to baby. When a child like that, mga 1 or 2, holds your hand, alam ko, iba sa inyo naka-experience na yan. Kasi anak ko, na-experience ko na yan, tsaka sa apo ko. Pag humawak yan sila, yung malilit na bata, ang higpit ng hawak. Kasi alam nila ba, pamaya, hindi namin alam kung saan itong mundong ginagalawan natin. Nakatrust sila sa iyo. Yan. Very important yan, mga kapatid. Trait ng bata. Hawak ng mabuti, hindi sila mawawala. Okay? So, kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, gusto ko na maging katulad kayo ng bata, hawak kay Jesus. Higpit lang ang hawak. Sabihin mo kay Jesus, Jesus, whatever I'm going through, I will not let go. Tapos sasabihin din sa'yo ni Jesus, I will never let go of you. Kahit pinagdadaanan mo to. Sobrang ganda ng lesson ng bata pagka hinawakan ka ng mabuti, di ba? Tapos pangalawa pa, meron pang isa. Pag natutulog ang bata, panoorin niyo. Buti pa tong 2-year-old ko. Pag napagod na siya, no? Kasi siyempre, ang dami niyang laro Pagkatapos pagod na, tulog. Yung tulog niya, grabe. Kahit minsan, anong ingay mo, hindi nagigising. Bakit ka mo? Kung natulog, relax ka agad. Tayo, 5 beses nagising kagabi. Kasi nag-aalala tayo.
Pagka tayo natulog sa gabi, sabihin natin kay Lord, Lord, help me to sleep soundly tonight. Kasi I entrust my world sa iyo. I will not even worry about a Gensan Intensity 7 earthquake dito sa Santa Cruz. Kasi kayo nagte-take care sa akin. Ganun mga practical na mga pananalangin. Ano? Tapos isa pa, ang bata, always surprised and delighted. Napansin niyo yun? Yung mga lilit na mga bata. Mga 1 or 2 years old. Pagka dinala mo yan sa park, titingin yan halimbawa sa isang bagay. Hindi aalis. Doon muna yun. Kasi meron siyang gustong i-discover doon. No? So tayo minsan kasi dahil pag lumaki na tayo, hindi na tayo surprised at saka delighted sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Parang, wala na yan. Para lang yan sa bata. Kaya tinan mo yung buhay mo. Tumanda ka lalo sa itsura mo. Kasi hindi ka na delighted sa buhay. Dapat hanapin mo yung maganda. Tapos sasabihin mo, ganda naman ang decoration dito sa church natin. Kakaiba ito O di kaya pumunta ka dun malapit sa sea, no? Sa dagat, makikita mo yung sunset or sunrise. Wow, ang ganda naman. Meron ka pang delight, no? Meron ka pang surprise. And therefore, sasabihin mo kay Lord, pag nagpipray ka, ganun pa rin. Katulad sa child, Lord, today, you woke me up. Thank you. It's a beautiful Sunday morning. Pupunta ako sa church. Lord, will you help me be surprised and be delighted sa buhay? I don't want to just go through another day perfunctory lang. Parang I'm just going through the motion. I want to be surprised. Yan. Sabihin mo talaga kay Lord kasi bibigyan ka niya ng surprise. Lahat tayo, eager na eager ang Diyos magbigay ng surprise. Kaya lang, hindi tayo nag-i-expect para tayong batang lumaki na. No? Obserbahan niyo yung mga bata, pagka sila naglalaro, meron silang delight at surprise. Nakakaiba. Tanggap nila yung mga kalaro nila. Kahit minsan, bago lang na-meet nila sa park, kalaro na nila kaagad. Nag-i-enjoy na sila kaagad na dalawa. Kaya ba natin yung ganon? Makikipagkaibigan na, tapos bigla na lang, close to time friends. Hindi. Kasi matanda na tayo. Yung surprise and delight na yan ay napakaganda. Also, ang mga bata, they speak the truth all the time. Delikado magtanong sa bata. Pag sinabi, anak, anong itsura ko? Pangit ka, nay. Huwag ka naman ganyan, anak. Ba't diretso? Nay, hindi ko alam. I don't know how to lie. Gaganon sa'yo yun. Pangit ka. Ayusin mo yung buhok mo, nay. Ganon. Minsan ganon ng mga bata. Yung ganong honesty ay napakahalaga. Lalong-lalo na sa relasyon natin kay Lord. Huwag tayong praise and worship. Kunyari, kumakanta pa tayo sa devotion natin ng praise and worship song, pero ang bigat ng puso natin. Minsan pag nagpipray tayo kay Lord, minsan pag gising natin, minsan, Lord, alam nyo, parang gusto ko kumanta na, God is good all the time, pero parang hindi, Lord. Parang hindi kayo good all the time. Pwede mong sabihin kay Lord yun eh. Complete honesty talaga. Bakit ka mo? Kasi hindi mo offend si Lord. Alam niya may pinagdadaanan ka. Siya nagdala ng pinagdadaanan mo rin eh. In a sense, ha? Hindi ko alam bakit mo ako, Lord, pinapadaan sa ganun. Sasabihin ni Lord sa atin, do I have to explain myself? I'm your creator. I created you. You need me to explain to you what I'm doing. Sasabihin ni Lord. Wala, talo tayo sa ganung argument, no? Dapat kasi tayo, we just speak truthfully sa harapan na nating Lord. And also, we need to trust. Napaka-importante yun sa bata. Pansin yung bata, pagka nasa ledge siya, no? Tapos sabihin mo sa kanya, anak, talon anak. Yung bata, biglang tumatalon. Hindi ka pa nga ready. Sinalo mo ka agad, di ba? Walang kaisip-isip na kapag hindi ganyan na siya nasalo, pwede siyang orthopedic sa hospital sa Quezon City, di ba? Ba't tumatalon ng bata kaagad? Because buong buo ang tiwala ng bata sa kanyang papa o mama na sasalubong. Tingnan nyo yan. Lumaki tayo na wala yung ating tiwala. Pag sinabi ng Diyos, talon, ha? Lord, medyo mataas. Hindi ata kakayanin. Kaya nga
Kaya nga nandyan ako sa buhay mo kasi hindi mo kaya eh. Kung kaya mo, wala na ako. Pero ba't hindi ka na tumatalon? Lord, kasi sorry, lumaki na ako eh. Yun nga. I want you to be like a child. Trust me. I made you. I hold the universe together. Walang nangyayari dyan na bigla na lang nangyari. Alam ko ang nangyayari sa buong universe. Huwag kang mag-aalala sa Hamas-Israel na awayan sapagkat ako ang magsasalita ng huling salita sa labanan na yun. Hindi sila o kung sino mang boses. Kasi ako ay makapangyarihang Diyos. Sasaluin kita. Tumalon ka lang. Napakahalaga niyan. And then finally, ang bata, he loves to hear a story and listen well. Naalala ko yung aking apo. Pag dumadating ako doon, sasabihin, Lolo, please read me a story. Eh, minsan, wala ka sa mood eh, di ba? Sige, let's read the story. Pagka bukas ko ng story, once upon a time, makikita ko yung bata. Pag ilang beses mo na ito nabasa, 30 times, basahin natin ulit. Oo, this is a good story, Lolo. Basa ulit. May konting dramatic effect pa. Bano? Kasi gustong-gusto ng batang makinig ng istorya mula sa kanyang lolo, lola, mama, or papa. Tayong mga disciples ni Jesus are always embracing the Word. Jesus, I love to tell the story. I love to hear that story. Help me to always be listening sa story and not be too sophisticated. Hindi na natin minsan binubuksan ang ating story na binigay ng Diyos sa atin. Mga kapatid, sa paglakad natin kay Jesus, tingnan natin ang mabuting halimbawa ng bata. Lord, marami pong salamat sa inyong katuruan sa amin this morning. Alam po namin, Lord God, na ito ay simula ng patuloy na pagsilip namin at pag-examine ng inyong salita. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng spirito at disposition ng isang bata who holds your hand very tight, who sleeps soundly, who is always surprised and delighted on what you're doing, who will speak the truth to you and to everyone, who will trust you always, and who will love to hear your story. We pray this in the name of Jesus. Amen. Dahil po, ang first agenda ni Jesus dito is for us to be near Him and for us to be drawn closer and closer to Him. Awitin po natin ang awit ng pagtugon sa kanyang mensahe ngayong umaga. Tayo po ay magsitayo.去
心全力来爱你。Marapat mo manatili sa'yo piling diwa ko'y biyang kaalwanan mo kauwi upang ika'y sundin buong pusong iibigin mag-aalay ikaw lang ang sasambahin. 一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不为痛，一生爱你，跟随你。Mamahalin at pupurihin ang ngalan mo, luwalhatiin sa sangayon di naliligon o sa habang panahon. O sa habang panahon. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe na naihatid sa atin. No? Si Reverend Chango kasi dinadaan tayo sa karaniwang kwelahan, kulitan, kwento-kwento lang. No? Pero grabe po yung kurot, no? Yung kurot ng katotohanan, ng katwiran, ng dakilang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sana nga po, na paalalahanan tayo sa araw na ito at magamit natin, no, upang muli nating ibalik, no, yung kabataan natin, no, yung kung paano tayo, yung kamusmusan ng kabataan natin. And i-give up natin yung childlike attitudes, no, gaya ng mga disciples, no. Huwag nating intindihin ang ating sarili kung tayo ba yung pinakasikat sa sitwasyon na ito or tayo ba'y nabibigyan ng tamang pagtrato, no? Baliktarin natin po, no? Let us be childlike, no? Let us trust in the Lord completely. Kumapit po tayo sa Kanya na mahigpit, no? Huwag po tayong bumitaw. Mahimbing po tayo sa kapahingahan na mayroon tayo sa Kanya. Ipagkatiwala natin, isuko natin ang lahat-lahat sa Kanya, gaya ng isang bata. Tayo po'y umawit ng ating doxolohiya. Our most gracious Heavenly Father, again, we thank you for the privilege for us to be gathered and worship you in spirit and in truth. As your word had been delivered, may you continue, Lord, to
bless each and every one. And as what the Apostle James said, let us not just be hearer of your word, but doer of your word. May we bring your word today for the rest of the week na babaunin namin na upang kami ay magabayan at sa aming pang-araw-araw na gagawin, na isipin, tunay nga makita namin na kami ay bilang follower of Christ, the disciples, na maging aware in whatever we do, whatever we say, whatever we think, na tunay nga na ikaw ay mapapurihan. We thank you, Lord, for the life of Pastor Chanko. Continue, Lord, to bless him, yung kanyang ministry bilang advisor or bilang head ng organization sa pagtuturo sa Asian Theological Seminary, yung kanyang mga anak, mga apo, and truly, Lord, na makita ang pagkabay sa kanyang buhay at patuloy siyang gamitin through the glory of God. And now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand to the presence of his glory, blameless with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forever. Amen. Amen. This concludes our worship. Pero gaya nga po ng parati natin sinasabi dito sa UEC, let us together as one continue to worship God, witness for Christ, and win one another in Christ's likeness. Bago po tayo magsiuwi, i-apply po natin agad yung ating natutunan today. Let us be childlike in our fellowship po. Kailangan kahit unang beses nyo palang nakita ngayon, BFF na agad ha. Wala akong pinipili, sinong kakamayan, lahat kaibigan. At sana po, let's take delight in each one. Mag-Kristomustahan po tayo. God bless everyone.